Hi, hello, welcome sa channel na ito. Ito yung G-Solutions at ako si Engineer Gasilia. Mag-solve muli tayo ng circuit problem. Ito yung problem niya. Sabi dyan, a light bulb filament, no? So light bulb's filament is made up of tungsten of 10 centimeter long, rated at 500 watts and 120 volts. So what is its area in mm squared if the resistivity at rated temperature is this one, 5 times 10 to the negative 7 ohm meter. Sige, so solve natin yung problem na to. So yung given, nakikita natin na merong material na tungsten filament. At ang tungsten filament na ito, ang length niya ay 10 cm. Okay? Tapos, ang rating niya, no, ay yung power rating niya ay 500 watts. Tapos, yung voltage ay 120 volts. No? Binigay din yung resistivity ng tungsten. So, yung rho ng tungsten o resistivity ay equivalent sa 5 times 10 to the negative 7 ohm meter. So, hanapin natin ang pinapahanap sa atin ay yung area in mm squared. Okay. Yun yung required solution. No? So, binigay naman yung power niya at saka voltage na 120 volts at saka yung length. So, alam naman natin na yung resistance ay rho times L over A. Diba? So, since na binigay yung power, given yung power at saka voltage, pwede nating makuha yung resistance. No? So, ano yung alam natin? Diba? So, yung alam natin ay power is equals to voltage times the current. No? Pero yun nga, yung current natin ay equal sa voltage over over the resistance, Ohm's law. So, i-substitute natin yan. So, yung power ay magiging B times B over R. Okay. Or, ito ay B squared yan, over R. So, yan yung working formula natin. So, pwede na natin makuha yung resistance gamit yung formula. So, yung power is 500 watts. Yan. Equals B squared to 120 volts. Squared. Yan. Baba natin ng konti. Over R. So, yung R is equals to 120 squared all over 500 equals so 120 divided by 500. So, yung ating result for resistance is 28.8 ohms. Ngayon, ito ay gagamitin na natin. Gamitin natin yung formula na yan. So, yung resistance natin ay 28.8 ohms equals rho, given naman, 5 times 10 to the negative 7 ohm meter. So, yung length natin ay binigay din 10 cm. So, 10 cm. Para maging consistent tayo, centimeter to at saka meter yan,
gawin nating meter yung centimeter. Mag-multiply tayo dito ng conversion factor. Nang sabi doon, 100 centimeter ay isang metro. Okay? Kaya ito ay magka-cancel na centimeter, meter yung tira. So, yun na yung L natin. So, lahat ng ito, gawin natin ng konti, ay i-divide natin siya sa area na kung saan yan yung hinahanap natin. Yan. So makukuha na kaagad natin yung area. Okay? In meter. So, ito ay in ohm. Yan. Ito ay in ohm. So, kung titingnan natin, magka-cancel din yung ohm dito. Yan. So, tira yung square meter. So, puntahan natin yung ating calculator. Yan. So, A, rearrange lang natin. So, 5 times 10 to the negative 7 times 10 times 10 all over 28.8 times 100. Okay, so may calculator tayo. So 5 times 10. Okay, so ito ay to the negative 7 times 10. Okay, divided by lahat to sa 28.8 times 100. So yun yung sagot natin. Ilang zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1.74 times 10 to the negative 9 square meter. So, pero yun nga, yung pinapakuha nga sa atin ay in mm squared. So, i-convert natin yan square meter sa mm squared. So, nangyayari, ito, multiply natin to ng ito. So, meter to millimeter. So, meter to millimeter. So, bali, sa 1 meter natin, meron tayong 1,000 millimeter. So, since na squared ito, i-square mo rin yan para mag-cancel siya. Squared na yan. Okay. Kaya natin ito as area A. So, bali, magka-cancel na to. Nangyari, punta tayo sa calculator natin. 1.74 times, okay, negative 9 times multiplied by 1,000 squared yan. So, yung sagot natin is 1.74 times 10 to the negative 3 mm squared. Yan yung hinahanap natin value ng area in mm squared. Okay? So, again, napakadali lang. Enjoy nyo lang yung pag-solve ng mga ganitong circuits problem. Maraming salamat. Paki-like na lang o subscribe or paki-comment dyan sa comment section. Thank you so much.